Mga barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa West Philippine Sea, paparamihin at inutusan na mas dalasan pa ang pag-iikot at pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Ito ay upang mas magkaroon ng proteksyon ang mga mangingisdang Pinoy laban sa malimit na panghaharas ng mga Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa isang pahayag ng mga mangingisda na mula sa Zambales, malaking perwisyo raw para sa kanila ang malimit na panghaharas ng mga Chino sa tuwing pumupunta sila sa Scarborough Shoal para mangisda. Kaya isa umanong napakagandang balita ang utos ng gobyerno sa ating Philippine Coast Guard na dalasan ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung saan naroon ang maraming mangingisdang Pinoy sa Zambales. Base sa mga Pinoy fishermen, isa umano sa mga rason kung bakit madalas silang nahaharas ng China sa kadahilan ng mabibilang lang sa kanilang mga daliri ang mga barko at mga pagkakataong nakikita nila ang patrol vessels ng Pilipinas na umaaligid sa Scarborough Shoal, kabaliktaran sa mga barko ng China na halos walang pahinga sa pagbabantay sa palibot ng ating mga bahura, kung kaya't agad na iniutos ni National Security Advisor Eduardo Año na siya ring pinuno ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang Northern Luzon Command ng AFP at ang Coast Guard na dalasan ang maritime patrol sa West Philippine Sea kasama ang Scarborough Shoal at Philippine Rise. Ilan lamang kapatid sa malaking hamon ng mga mangingisda sa Zambales ang naglalakihang alon lalo na kung masama ang panahon. Pero ang kanila talagang mas pinoproblema ay ang panghaharas ng mga Chino sa tuwing nakikita sila nitong tumutungo sa Bajo de Masinloc na isa naman talaga sanang teritoryo ng Pilipinas. Kaya magandang balita raw para sa kanila kung talagang dadalasan ng ating mga barko ang pagpapakita ng presensya sa nasabing karagatan at bahura. Kami lang, mga Pinoy doon, mga kapatid mangingisda. Wala po kami doon mga tatakbuhan doon. So ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Maganda yan dahil may lakas ng loob na yung mga mangingisda, makakalapit sila doon. Kasi parang may umaalalay sa kanila. Sa sitwasyon ng mga mangingisdang Pinoy, hirap talaga rito ang ating Philippine Coast Guard na sila'y lubusang mabantayan sa kadahilan ng ayon pa kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea. Mayroon lamang 3 patrol boats ang PCG na may kakayahang tumugon sa mga tinatawag na long deployment. Ngunit ang mga barko raw na ito ay hindi rin nagtatagal sa malawak na karagatan, kung kaya't lubusan talaga silang nangangailangan ng nasa tinatayang 20 mga barko upang ganap na mabantayan ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Mahalagaan niya sa PCG ang magkaroon ng mga offshore patrol vessel dahil ang mga ito ay kayang magtagal ng mahigit 10 araw sa dagat. At higit sa lahat, kung mayroon ng ganitong klaseng barko ang PCG, mas matututukan nila ng husto ang pagpapatrolya ng malayo kahit saang parte ng ating exclusive economic zone. Mahirap daw talaga para sa PCG ang magpatrolya sa buong West Philippine Sea gamit lamang ang 3 offshore patrol vessel at hindi rin nila ito na-deploy ng sabay-sabay kung kaya't may mga puwang talaga sa West Philippine Sea na nakakaligtaan sa pagpapatrolya. Kaya naman masinsina nila ngayong pinopropose ang modernisasyon ng ating Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pag-acquire ng karagdagang patrol vessels. Malaking problema rin hindi lang ng mga mangingisda kundi maging ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang pabalik-balik ng mga naglalakihang Chinese maritime militia na sinasabi ng mga Chino na isa lamang mangingisda pero ang totoo, konektado ito sa PLA Navy o People's Liberation Army Navy. Katunayan, ang mga barko ng maritime militia na ito ay kasama sa mga barko ng Chinese Coast Guard na humahabol at pilit na humaharang sa mga barko ng Pilipinas noong nakaraang araw sa isinasagawang resupply mission. Bentahe rin talaga ng China ang pagkakaroon ng malalaking barko na ginagamit ng kanilang mga mangingisda kumpara sa mga Pilipino, kung kaya't mas lalo pa nilang napapakinabangan ang yamang dagat ng Pilipinas. Naglalakihang barko ang kanilang ginagamit samantalang ang mga Pinoy ay gumagamit lamang ng maliliit na bangkang demotor na madali lang takutin ng mga Chino. Gayunpaman, bagamat lagi tayong dehado, walang tigil naman sa pagsisikap ang PCG at Philippine Navy na patuloy na babantayan ang ating mga teritoryo. Naglabas naman ng saloobin si National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson J. Tariela kung saan sinabi nito na nakapanghihina ng loob na may ilan sa ating mga kababayan ang kumukwestiyon sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na protektahan ang West Philippine Sea. Sa isang tweet, sinabi ni Tariela na buong puso siyang tumitindig para sa 30,000 mga tauhan ng PCG na nag-aalay ng kanilang dedikasyon upang gampanan ang tungkulin na protektahan ang teritoryong pagmamay-ari ng ating bansa. Iginigiit rin ito na patuloy nilang pinapangalagaan ang karagatan ng Pilipinas
kahit walang tulong mula sa puwersa ng ibang mga bansa. Hindi na nito binanggit kung sinong bansa ang kanyang binanggit sa post, pero sa pagdinig ng Senado noong Martes, isang senador ang kumukwestiyon o komisyon sa presensya ng US aircraft na sinasabing nakatulong umano sa matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal kamakailan. Marami man ang duda sa kakayahan ng ating PCG at AFP na ipagtanggol ang ating bansa nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa ibang bansa kung sakaling magkakaroon talaga ng armadong pag-atake na nagmumula sa China. Ngunit ayon kay AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operation Navy Captain Peter Jamson de Guzman, handa ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas kung darating ang ganyang pagkakataon. Inihahanda na umano nila ang mga kinakailangang contingency plan kasama ang pangangasiwa ng Department of National Defense para sa lahat ng mga kaganapan lalo na sa mga nagaganap na misyon sa West Philippine Sea. Worst comes to worst, nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command. Samantala, binisita naman ng mga matataas na opisyal ng militar at diplomatic opisyal mula sa Pilipinas at Amerika ang tatlong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Cagayan at Pampanga noong Miyerkules. Sinamahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sina Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Jose Victor Gonzaga, US Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino, at US Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson. Mayroong ilang mga proyekto na iminungkahi ang Pilipinas sa Amerika, ngunit ayon kay General Bronner, nasa proseso pa umano sila ng pagpaplano sa kadahilan ng sinisiguro nila na talagang masusulit ang perang gagastasin. Masusi din umanong tinitignan ng militar kung paano magkakaroon ng sama-sama at mas mahusay na operasyon sa kasalukuyan at sa darating na hinaharap habang nagpapasya kung ano ang mga proyektong kanilang gagawin. Matapos bisitahin ng mga EDCA site sa Cagayan, nagtungo ang mga opisyal sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga upang siyasatin ang mga natapos na proyekto ng EDCA. Kabilang dito ang Command and Control Fusion Center at ang inayos na runway. Ang rehabilitasyon ng 2,800 meters Basa Air Base runway ay nagsimula noong huling bahagi ng March at nagtapos noong September lamang. At sa pahayag ni General Bronner, sinabi nitong napakasaya niya dahil nakita umano nila ang pag-unlad ng mga EDCA site at lubusan silang umaasa na sa mga susunod pang mga taon ay magiging operational na rin ang ganitong mga proyekto upang nang sa ganon ay magawa nila kaagad ang mga joint exercise. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!